Mga kabunyog, pinanood ko yung interview kay Congresswoman Beatrix Luestro, ang chairperson ng House Justice Committee, at ang gayon din ang interview kay Congressman Terry Ridon. Mga kabunyog, grabe. Nung napanood ko, posible palang abutin ng katapusan ng Mayo bago makalusot sa Kamara ang impeachment, ha? Bago makalusot sa Kamara, ibig sabihin hindi pa yun yung trial talaga sa Senado. Ha? Grabe, ito na yung problema ng ginawa sa atin ng Korte Suprema eh. Ha? Sa halip na napabilis na sana ang impeachment, mapapatagal. Ano pa lang ito? Hindi pa ito yung trial proper. Ano pa lang? Kumbaga, pagdidesisyonan pa lang ng Kamara kung talagang dapat bang i-impeach si Sara. Ito na yun. Ito na yung proseso. Hmm? Actually, mga kabunyog, mga kababayan, mayroon sanang tinatawag na fast track method eh. Yung fast track na process. Yung ginamit nung unang impeachment ni Sara noong February 2025, kapag mayroon ng more than one-third ng kongresista ang sumusuporta sa impeachment, wala nang mga hearing-hearing sa Justice Committee. Proceed na kaagad sa Senate. Bakit? More than one-third na eh. Kaya lang, ang problema kasi sa Korte Suprema doon sa desisyon nito, sabi ng Korte Suprema, kahit pa yan fast track, dapat dadaan pa rin sa due process. Bibigyan pa rin ng pagkakataon ang ini-impeach na official tulad ni Sara na sumagot. Bibigyan pa rin. So ang ginawa ngayon dito sa impeachment ngayon, hindi na sinunod yung fast track. Ang ginamit na dito yung mabagal na proseso para talagang makasigurado na hindi nakikwestiyonin sa Korte Suprema. Ngayon dito sa mababagal na proseso, dadaan na sa Justice Committee, tapos sa Justice Committee hindi pa mabilisan. Ang unang proseso, 'di ba, nakita na natin. Ano muna, sufficiency in form. Pagkatapos sufficiency in substance. Okay na, nakalusot na. Tapos may 10 days pa si Sara para sumagot. Actually, pinadala sa kanya yung notice ng complaint. March 5. Mayroon siyang March 15 para sumagot. O ngayon, sumagot siya o hindi, mga kabunyog, pag sumagot siya, mayroon pang 3 days ang complainant para sumagot na naman. Tapos 3 days na naman si Sara para sa rejoinder. Bari 16 days yun. Kung hindi sumagot si Sara, magpuproceed na naman sa hearing. Alam nyo kung gaano na naman katagal yung hearing? Ang estimate ni Congressman Terry Ridon, bawat ground sa impeachment, mga 2 days na hearing yun. Ilang complaints ba yon? Di ba? 4. Ay dalawang impeachment complaint. Yung third na impeachment complaint, mga 6 yata ang grounds doon. Kung ang bawat ground ay 2 days, di 12 na hearings yun. Yung una pa lang, yung third impeachment pa lang. Yung fourth impeachment complaint na naman, sabihin nating 6 din yata na grounds yun ng impeachment. Times 2 days na naman bawat ground. Kaya aabuti ng katapusan ng Mayo. Sabi ni Congressman Terry Ridon. Kasi halimbawa ganito, yung isang ground doon ay tungkol sa salin ni Sara, yung bank accounts. So anong gagawin? Isusubpina o iimbitahan si dating Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Tapos isusubpina yung mga records ng AMLAC, ng mga bangko. Isusubpina rin, iimbitahan rin ang ombudsman. So ilang araw na naman na hearings yun. Doon pa lang yan, sa salin at bank accounts ni Sara. Iimbitahan din si Madriaga. Mga ilan na namang araw na hearings yun? 2. Sabi ni Congressman Terry Ridon, halimbawa kay Madriaga, 2 araw. Yung kay Carandang, 2 araw. Ilang araw na yun? 4 days na yun. Tungkol na naman doon sa pagbabanta ni Sara na ipapapatay si PBBM at saka si Lisa Araneta, iimbitahan na naman ng NBI. Ilang araw na naman na hearings yun. Ito kasi mga kabunyog yung pagkakaiba nitong fast track itong slow track na ito kasi talagang iisa-isahin yung mga ebidensya at testigo. Kumbaga, ito mga kabunyog? Talagang, kaya nga sinasabi natin, dito pa lang sa Kamara, grabe na ang huhubaran na dito si Sara eh. Kasi ipipresent na dito yung mga testigo at ebidensya. Hindi pa siya masyadong mahaba kasi 2 days nga lang. Sa trial yung mas mahaba. Sa trial. So ibig sabihin mga kabunyog, kung magsisimula pala ang trial June, o kaya
baka abutin ng September, nagta-trial pa tayo sa impeachment ni Sara. Ito na yung problema ng ginawa ni Chis Escudero at saka ng Korte Suprema. Last year sana tapos na ito eh. Ha? Last year sana tapos na ito. Kaya anyway, wala tayong magagawa eh. Yan yung sinabi ng Korte Suprema. Bigyan daw ang ini-impeach na official ng pagkakataong sumagot. O yun yung tinatawag na due process. O sige, bibigyan. Pangalawa, bigyan daw ng pagkakataon na mailabas ang mga ebidensya at testigo. Okay. Kaya lang, imaginin nyo yan. Dapat sana sa trial na lang ginawa yan. Kaya lang, ang sabi ng Korte Suprema, kahit sa Kamara pa lang, dapat mayroon ng parang makikita na dapat yung mga ebidensya at testigo. Ngayon, ipapakita yung ebidensya at testigo. Doon sa nakaraang hearings, yung 3 araw, noong March 3, March 2, March 3, March 4, wala pang presentation of evidence doon. Kasi sufficiency in form and substance pa lang. Binabasa pa lang yung mga grounds. Pero dito, hindi na. Ipipresent na yung mga ebidensya dito sa susunod na hearing. Kaya medyo ipapatawag sigurado ang ipapatawag ang COA. O, pwedeng ipapatawag yan. Ipapatawag ang NBI. Ipapatawag si Tarandang, yung Deputy Ombudsman. Ipapatawag ang AMLAC. Ipapatawag ang si Madriaga. Sabi ni Congressman Terry Redon, bawat ground, mga 2 days ang hearing. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo talaga mahaba-haba pala itong proseso natin na to. Tapos hindi, ngayong Marso, yun na nga, hinihintay yung 10 araw ni Sara para sumagot. March 15 yun. Tapos pag sumagot si Sara, bibigyan ng kopya yung complainants 3 days pa. Tapos 3 days uli si Sara para sumagot na naman. 16 days. Kaya makakapagsimula na yung hearing mga April 8 kasi Holy Week na. Holy Week na. Itong first week ng April ay Holy Week. So wala. Pero sabi naman ni Congresswoman Beatrix Listro, kahit recess sila, kahit naka-break, maghihiring. Pero ganun pa rin, aabutin pa rin ang katapusan ng May. Kasi nga, ipapatawag yung mga testigo, isusumpi na yung mga dokumento, mga kabunyog. Pero ang maganda naman dito, makikita na talaga ng taong bayan yung mga ebidensya at testigo. Pero lang talaga, sana kung natuloy na yung impeachment nung last year, hindi na tinagalan ni Chis, tapos hindi na kasi ng Korte Suprema, diniklarang unconstitutional. So ngayon, nagsisimula na naman sa uno. Naalala nyo nung panahon, nung nakaraang taon, March noon, inaresto si Duterte. Nung inaresto si Duterte, naka-break ang Kongreso, naka-recess. Anong ginawa ng Senado? Nagpatawag ng, kahit naka-recess ang Senado, si Amy Marcos nagpatawag ng ng hearing noon, investigation yung pag-aresto kay Duterte. Kaya kahit naka-recess, pwede pa rin mag-hearing. Yung mga komite na gustong mag-hearing, pwede yon, nasa kanila yon. At ito yung sinasabi ni Congresswoman Beatrix Listro, na kahit naka-break sila, mag-hearing para talagang matapos ng katapusan ng Mayo. Kasi kung hindi mag-hearing, hindi pa yan matatapos katapusan ng Mayo. Anyway, mga kabunyog, sige lang. Ganyan talaga ang wala eh. Ito yung sinabi ng Korte Suprema, idaan daw sa ganito, di sige. Sinusunod na ngayon ng mga kongresista. Pero kung yung sanang fast track mode, yung fast track mode, yung pag mayroon ng more than one-third ng kongresista ang nakapirma sa impeachment, hindi na kailangan ng mga hearing-hearing, proceed na sa Senate. Yan yung fast track mode eh. Ang problema nga, hindi yan yung ayaw na ng mga kongresista na sumugal. Kung yun na naman ang gagawin, tapos sasabihin na naman ng Korte Suprema na unconstitutional, ito mga kabunyog, mga kababayan? Kumbaga, na ito? Hindi na naman matutuloy ang impeachment.